Nais ko po kayong anyayahan mga kapatid na magbukas ng ating pong mga banal na kasulatan dito po sa sa aklat ng Romans chapter 12 verse verse 3 to 8 and 1 Corinthians chapter 12 verse 1 to 2. Nais ko pong bigyan kayo ng kaunting insight sa ating pong pag-aaralan ngayong umagang ito mga kapatid. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay yung pong okay, bago ko po makalimutan, yung pamagat ng ating pong pag-aaralan ngayong umagang ito is humble service in the body of Christ. Humble service in the body of Christ. Iikot po ang ating pong pag-aaral mga kapatid ay yung pong maraming mga Kristiyano, yung fruit of the Holy Spirit and gift of the Holy Spirit ay kung minsan ay napapagsama. Pag-aralan po natin ang fruit and the gift of the Holy Spirit, kung paano siya nagwo-work sa Kristiyano. At kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol po dito. Makipagbukas kayo sa akin mga kapatid sa ating pong teksto ngayong umagang ito. Unahin po natin yung Romans chapter 12 verse 3 to 8. Bago po natin basahin yan, malamig po yung panahon. Ako po'y nakikiusap at namamanik sa inyo mga kapatid na mag-focus po kayo sa salita ng Diyos ngayong umagang ito. At sisikapin natin na ito po'y ma-deliver ng maayos sa tulong ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. At kung maaari po yung ating po mga mobile phone, aking pong i-request na maaari i-silent mode muna po natin para po tayo ay makapag-focus sa gagawin ng Panginoon sa atin ngayong umagang ito. Sige, tayo po ngayon ay mananalangin. Tayo po yumuko. Lord, salamat po sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Ipinagpapasalamat namin, Lord, ang buong isang linggo, Panginoon, na tunay na aming naranasan ang iyong pong pagpapala, pag-iingat, sa lahat, Lord, ang iyong pong provision. Dumadalangin po kami, Lord, ngayong oras po na ito, ilinalapit, Panginoon, ang aming pong pag-aaral ng iyong salita. Una sa lahat, O Diyos, ako po, Panginoon, na iyong gagamitin bilang, hallelujah, daluyan, Panginoon, ng iyong salita. Puspusin mo po ako ng iyong pong kapangyarihan. Tago mo po ako, Lord, sa iyong likuran. Tanging ang iyong pong kapangyarihan, ang iyong pong kalakihan bilang aming Diyos ang aming makita. Wala po akong kakayanan, Panginoon. Sa iyo lamang po ako umaasa. At tunay, O Diyos, na apart from you, I can do nothing. I can't do nothing, Lord. Kaya naman sa oras po na ito, Panginoon, humihingi po ako ng gabay at patnubay sa iyo. Yan mo po kami ng kalinawan ng aming pong mga isip upang sa aming pong pag-aaral ng iyong salita, O Diyos, ay tunay na aming maunawaan at ito, O Lord, ay aming mai-apply sa aming pong buhay mananampalataya. Dalangin ko po, Lord, ang bawat isa sa amin, hallelujah, ang iyong pong mga anak na naririto, Lord, anuman, Panginoon, ang kanila pong mga panalangin, itinataas ko po sila sa iyo. Maging aking pong kamanggagawa, ang Pastor Ronnie, na nasa lugar ng Nueva Ecija. Patuloy ko po, Panginoong ilinalapit. Kayo po ang mag-ingat, kayo po ang magpala. Sa lahat kung paano mo siyang dinala doon, O Lord, ng safe and sound, ganyan din naman, ibalik mo siya sa lugar na kanya pong pansamantalang tahanan, Lord, na naroroon, O Diyos, ang pag-iingat. Salamat po sa iyo. At patuloy, O Diyos, na sa pangalan ng iyong bugtong anak namin Panginoong Jesucristo ay aming sinusuway ang anumang espiritu na maaring makahadlang at makagambala sa mabuting paghahayag, Panginoon, ng iyong salita ngayong umagang ito. Tigit sa lahat, Lord, patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming po mga nagawa, naisip at nasalit ang mga kasalanan, hindi po nagbigay kaluguran sa iyo. Sa umaga pong ito, patuloy, Lord, na pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Nawa, O Diyos, ay sa amin pong pag-aawitan, pagpupuri kanina, O Diyos, sa pagtaas ng aming mga kamay, Lord. Hallelujah. Nakita mo po ang aming mga puso na nagpupuri, nagpapasalamat at higit sa lahat, Lord,
hallelujah, ay nagmamahal sa iyo. Minsan pa, sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang lahat ng kadakilaan, Panginoon. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Sige. Makipagbukas po kayo sa akin, mga kapatid, dito po sa Romans chapter 12, verse 8. Verse 3 to 8. Basahin muna po natin. Sabi po rito sa 3, for the grace given me, sino po ang nagsasalita, mga kapatid? Si Paul? I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you. Verse 4, for just each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function. So in Christ, we, though many, form one body, and each members belongs to all others. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Sa Tagalog po, mga kapatid, dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayun din naman, tayo marami ngunit nabubuo sa isang katawan ni Kristo. At isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandaang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. At mangaral ang may kaloob ng pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Dito po tayo sa second text. Sa pangalawang konteksto dito po sa 1 Corinthians chapter 12 verse 1 to 11. Ganito ang ating mababasa. Ang ipinapaliwanag ko naman sa inyo ngayon ay tungkol sa mga kaloob ng Espiritu o Espiritu Santo. Mga kapatid, ibig kong maging malinaw sa inyo ang mga bagay na ito. Pareho po ba ang salin? Hindi sila pareho ng salin, ano? Anyway, isa lang po ang ano yan. Sundan nyo na lang po. Ito po yung mas madali po na unawain. Ito pong aking pong pin-repair na kaysa sa iba na. Pero isa lang din yung kanyang mensahe. Sige, tuloy po natin. Sino po yung nagbabasa na meron dalang Biblia na pareho ng salin dito sa ating pong binabasa ngayon? NIV. Okay. Sige, tuloy-tuloy na po tayo. Ulitin po natin yung 1. Ang ipinapaliwanag ko naman sa inyo ngayon ay tungkol sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ibig kong maging malinaw sa inyo ang mga bagay na ito. Nung hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung ano-anong mga Diyos-Diyosan na di naman nakapagsasalita. Alam ninyo yan. Kaya't ibig kong malaman ninyo na kailan may di masasabi ni numang kinakasihan siya ng Espiritu Santo
ng Diyos. Sumpain si Jesus. At hindi rin masasabi ni numang Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Mga kapatid, sa mga susunod na mga talata, mga kapatid, makikita natin ang iba't ibang kaloob ng Espiritu. Kung titingnan po natin, Number 1, a message of wisdom o aral ng Diyos. Number 2, a message of knowledge o kakayahang magpahayag ng aral ng Diyos. Number 3, a message of faith o malaking pananalig sa Diyos. A gift of healing. Number 4, o kapangyarihang magpagaling sa may mga karamdaman o sakit. Number 5, a miraculous power, kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan. Number 6, prophecy o kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Number 7, distinguishing between spirit o kakayahang makakilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang espiritu. Number 8, speaking in different kinds of tongues o kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. And number 9, interpretation of tongues o kakayahang ipaliwanag ang kahulugan ng iba't ibang wika. Mga kapatid, bago po natin tuluyang pag-aralan, mga kapatid, balikan po natin yung pong ating pong binasa kanina. Dito muna po tayo sa kauna-unahan do sa verse 3. Sabi po rito sa Tagalog, dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ng inyong sarili. Sa halip, pakaliimin ninyo ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ano po ang ibig sabihin nun, mga kapatid? Maging si Apostol Pablo ay nagbigay po ng paalaala. Sabi po doon, huwag daw po natin, mga kapatid, huwag nating pahalagahan ng higit sa nararapat ang ating mga sarili. Sa halip, pakalimiin natin ang tunay nating katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano po ang ibig sabihin ng Panginoon dito? Mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin dito yung gift at saka po yung fruit. Maganda po ang fruit of the Holy Spirit at ang gift of the Holy Spirit. Amen? Dahil ito po'y tunay na nanggaling sa Panginoon. Subalit katulad po, kung babalikan po natin ang Church of Corinth, diyan po nagkaroon po ng kaguluhan. Kaya po si Pablo ay gumawa po ng sulat para sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, may mga pagkakataon, sa iglesia, lalo na sa Korinto, nagagamit. Kaya po, hindi po masama, sabi nga po, na makita sa atin ang manifestation of the Holy Spirit. Tama po yun. Dapat makikita yun sa bawat isa sa atin. Pero, sabi po ni Pablo, ilagay natin sa ayusan. Kasi alam nyo po, sabi niya rito, huwag daw po nating pahalagahan ng higit sa nararapat ang ating mga sarili. Bakit po sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto yung pong pananalitang ito? Dahil kung ating pong pag-aaralan, may mga, kapatid sa iglesia, doon sa unang iglesia, dahil sila lang ang nagtatangs, sila lang ang merong mga gift, na di-disregard na yung pong mas mahalaga.
Nadi-disregard din po yung iba na komo sila ay walang gift. Ang nangyayari po ay tinitingnan na lamang ng mas mababa kesa doon sa mayroong gift na nakikita. Kaya si Pablo mismo ang nagsabi, huwag nating pahalagahan ng higit sa nararapat ang ating mga sarili. Dahil ito po, ililid po tayo doon sa tinatawag po na self-righteous. Kaya maging mapagbantay. Maging ang Biblia ay sinasabi, wala pong masama sa mga gift na yan dahil po yan talagang galing sa Panginoon. Kaya lang, namamanhik si Pablo sa bawat isa sa atin na ito'y ilagay natin sa kaayusan. Dahil ito'y pagmumulan po, sabi nga po. Kaya nag-warning, sabi ni Pablo, huwag nating pahalagahan ng higit sa nararapat ang ating mga sarili. Bagkus, tayo po ay tumanaw doon sa nais ng Diyos. Ano po ang nais ng Diyos? Ano sinasabi doon sa 1 Corinthians chapter 13? Ano po? Wala pong pinakamakapangyarihan sa lahat kung hindi ang pag-ibig. Amen? So, tuloy po natin, mga kapatid. Sa halip, sabi niya, pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Meron pong explanation si Pablo rito. Sabi po, doon sa kanyang mga salita, ako'y paa, sabi niya. Hindi ako kamay. Pero ibig sabihin, kung hindi ba ako kamay, hindi na ako bahagi ng katawan. Bahagi tayong lahat, mga kapatid. Nga lang, sabi nga po, meron tayong kanya-kanyang gamit sa church. Meron tayong kanya-kanyang use kung bakit naririyan tayo niloob ng Panginoon na magkakasama po tayo. Gayon din naman, tayo'y marami, ngunit nabubuo sa isang katawan ni Kristo at iisang bahagi. Ano po? Ang isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang kaloob na iyan, mga kapatid. So, sabi po doon sa salita ng Diyos, doon po sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Ano po? Meron ding warning ang Panginoon doon eh. Ano po? Kaya po natin nagagawa ang mga bagay na pinahihintulot ng Diyos na tayo po ay makapagsalita ng iba't ibang wika. Makakita po tayo ng mga signs and wonders na hindi po nakikita ng mga ibang kapatid na tanging tayo lang ang nakakakita. Huwag po nating kakalimutan, we are living by grace of the Lord. Grasya lamang ng Panginoon ito na hindi po natin pwedeng tayo maging boasting o magmalaki dahil sinabi ng Lord, ano po sinabi doon sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, dahil sa kagandahang loob ng Diyos naligtas kayo sa pamamagitan ng pananalig ninyo kay Kristo at ang kaligtasang ito'y nagbuhat sa Diyos. Hindi ito dahil sa inyong mabubuting gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Nothing will boast. Kaya nga po si Pablo, hinaharang niya. Maganda yan, okay yan. Dahil nakikita natin talagang Panginoon ay gumagawa sa inyong buhay. Pero, mga kapatid, mamaya sa pag-aaral natin, to be blessed o pagiging blessed, hindi lang po sa loob ng simbahan. Hello? Amen. Ang pagiging blessed, contagious. Dire-diretso po yan. Kahit na nasa bahay ka, kahit nasaan ka, makikita ng tao na blessed ka. Hindi lang po, sabi nga po, doon sa manifestation na pinakikita natin na tayo ay blessed, mga kapatid, or puspos ng Espiritu ng ating Panginoon. Sige, tuloy po natin, mga kapatid. Dito na po tayo sa 7. O tuloy po natin yung 6. Kung paghahayag ang kaloob ng Diyos ay kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo at mangaral ang may kaloob
ng pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno naman, mamuno ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Hallelujah. Kanina po, binasa na rin po natin yung 1 Corinthians chapter 12, verse 1 to 11. Mga kapatid, ang ating pong pinag-aaralan, yun nga po, nangungusap ang salita ng Diyos sa atin, ano po, makikita natin ang kahulugan, sabi nga po, ay yung a message of wisdom. Nakapasok po doon. A message of knowledge o kakayahang magpahayag ng aral ng Diyos. A message of faith o malaking pananalig sa Diyos. A message of healing o kapangyarihang magpagaling sa mga may karamdaman o sakit. A miraculous power o kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan. Prophecy o kahusayan sa paghahayag ng salita ng Diyos. Distinguishing between spirit o kakayahang makakilala kung aling kaloob ang mula sa espiritu at kung alin ang mula sa masamang espiritu. Speaking of different kinds of tongues o kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Number 9, interpretation of tongues o kakayahang ipaliwanag ang kahulugan ng iba't ibang wika. Ang mga kaloob na ito ay ibinigay o ibinibigay ng Espiritu Santo, mga kapatid, sang-ayon sa nais niyang bigyan. Ito'y ayon doon po sa talata 11. Ano po na ang sabi? Sabi po rito, ngunit isa lamang ang Espiritu ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob ayon sa kanyang maibigan. Nakadepende ito sa pangangailangan ng isang iglesia o masidhing pagnanasa ng isang mananampalataya. Katulad po nito mga kapatid, kaya pinag-aaralan po natin yung tongues. Nakadepende po ito ayon sa pangangailangan ng isang iglesia. Alam niyo mga kapatid, pag meron pong nag-tongues mga kapatid, agad-agad yung pong aking inaabangan, yung pong interpretation. May mga manggagawa po na nagsisharing kami about different kinds of tongues. Pagka meron daw pong nag-tongues, merong nag-tongues na walang nag-interpret, ang sabi po nila, pero tinitingnan ko po yung pong kapahaliwanagan at saka kapahayagan sa Biblia, may nagsasabi po na ang tongues na yun ay para sa kanya lamang kung walang kapahayagan. Ano po? Nakadepende ito sa pangangailangan ng isang iglesia o masidhing pagnanasa ng isang mananampalataya. Naintindihan niyo mga kapatid, masidhing pagnanasa. Pag tayo po ay nagnasa sa tulong ng banal na Espiritu, ito po, masosurprise na lang tayo, biglang-bigla, ito po ilalabas sa atin. Amen? Ang ilang mga kaloob ay maaaring mahayag sa pamamagitan ng isang tao. At ang pananampalataya ay maaaring magkaroon ng higit pa sa isang kaloob upang magamit, take note mga kapatid tingnan nyo po ito, upang magamit o magministeryo sa natatanging pangangailangan ng iglesia. Kung minsan, meron po mga iglesia, mga kapatid, sa kanila pong devotion, sa kanila pong meeting, sa kanila pong pagpipraise and worship, pag nag-flow ang banal na Espiritu, naririyan, magtatangs po ang miyembro Pero meron pong nais ipahatid ang Panginoon. Kung ito po ay pagpapala na ibibigay ng Diyos o ito po ay warning, yan ang ginagamit. Sabi po rito, ang isang kaloob upang magamit o magministeryo sa natatanging pangangailangan ng iglesia. Meron pong purpose. Mga kapatid, may purpose talaga. Maaring, dapat hangarin ng isang mananampalataya ang mga kaloob at hindi lamang ang isang kaloob. Pwede po pala yun. Maaring hangarin ng isa o bawat isang mananampalataya ang mga kaloob na ito, hindi lamang ang isang kaloob. At sabi ng talatang 31 doon sa 31,
Kaya't buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. Hindi porket may mga kaloob na tayo ng Espiritu, mga kapatid, ay masasabi natin na ang taong iyon ay mas nakahihigit sa iba. Kaya nga po nag-warning si Pablo. Most of the time sa church, pag meron pong ganyan, tama naman sa mga kapatid natin na hindi po nakakapag-thanks. Lord, sana ako din. Lord, sana maramdaman ko po yan. Pero balikan po natin ang sinabi ng banal na kasulatan. Ipinagkakaloob po yan ng Panginoon sa nais niyang pagkalooban. Hindi porket, yun nga po, may kaloob na tayo ng Espiritu, ay masasabi natin na ang taong iyon ay mas nakahihigit sa iba. At hindi dapat, isipin, ito ay bunga ng Espiritu sapagkat magkaiba ang kaloob ng Espiritu at bunga ng Espiritu. Amen? Magkaiba yung dalawa. Yung pong bunga at saka po yung gift. Dahil ang bunga ng Espiritu, mga kapatid, ito po, ay may tuwirang, mga kapatid? Kaugnayan sa pag-uugali at kabanalan ng isang tao. Nakakasunod po tayo. Ang bunga ng Espiritu ay may tuwirang kaugnayan sa pag-uugali at kabanalan ng isang tao. Pagka yung pong fruit of the Holy Spirit ay tunay na ito'y sumasa atin, mga kapatid, merong transformation na gagawin ang tao. Ang ng Diyos sa tao. Transformation. Kaya nga po, isa sa mga favorite verse po natin mga kapatid. If anyone who in Christ, he is a new creation. Wala nang dati niyang pagkatao, bago na lahat sa Kanya. Ano po yung sabi doon sa Galatians chapter 5 verse 22, mga kapatid? Tingnan po natin. Galatians chapter 5 verse 22. Kaya po ito, ano po mga binabanggit dito? Kaya ito po, pag ito'y sinabuhay natin, apektado talaga ang ating pong pag-uugali. Basahin natin, mga kapatid. But the fruit of the Spirit is, number 1, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Saan po tumutuko yung mga bagay na ito, mga kapatid? Hindi po ba sa karakter ng tao? Attitude. Pawang ang lahat ng bagay na yan ay pagkakalob ng Diyos sa iyo, complete transformation ang mangyayari sa iyo, kapatid. Hindi po si pastor nagsasabi, no? Hindi po ako nagagalit. Ako po yung nag-explain lang sa inyo. Base kay Pablo na ipinaliwanag po dito po sa banal na kasulatan. Sige, bilisan po natin. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, and faithfulness. 23, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Ang kapahayagan ng Espiritu sa pamamagitan ng kaloob ay hindi dapat paniwalaan kaagad. Yun naman po pala, mga kapatid. Ulitin ko po sa inyo, ang kapahayagan ng Espiritu sa pamamagitan ng kaloob, mga kapatid, hiniram ko po ang inyo pong pandinig, mga kapatid, pag-aralan natin to. Ang kapangyarihan ng Espiritu sa pamamagitan ng kaloob ay hindi dapat paniwalaan kaagad, sapagkat maaaring gamitin o gayahin ni Satanas o ng kanyang mga kampon. Hindi lang ang mga iyon, kundi, sa mga nagkukunwaring mga lingkod ni Kristo at mga bulaang manggagawa. Kaya nga nag-warning si Pablo.
At meron pa pong supporting verse. Ano po? Ano po sabi doon sa 1 John chapter 4 verse 1? Sabi po doon, Beloved, do not believe every spirit, but test this spirit to see either they are from God, for many false prophets have gone out in this world. Pwede po pala yun, mga kapatid. Habang tayo po ay nagkakatipon, habang tayo ay naggagather. Ngayon ang question, ginagawa po natin para sa Panginoon yun, di po ba? Nag-pray na tayo, nag-binding and loosing na tayo, tinaboy na nga natin yung kaaway eh. Pwede po pala napasukin. Take note mga kapatid, nakadepende po yun doon sa kalalagayan ng puso ng tao. Madalas nangyayari po ito. Kaya sabi ng Lord, test the spirit. Sabi po doon sa 1 John chapter 4 verse 1. For many false prophets have gone out into this world. In this case, mga kapatid, may solusyon ng Panginoon dyan eh. In this case, God's provided the gift of spiritual discernment for this purpose. Makita niyo po, inalign ni Pablo. Spiritual discernment. Madi-discern mo talaga kung yung manifestation na ito ay from God or from the enemy. Huwag natin kakalimutan, sabi po ng Biblia, ang ating kaaway, ang demonyo is like a rolling lion. Roaring lion. Hindi rolling roaring lion. Na naghihintay ng pagkakataon para po tayo ay ma-destroy, ma-confuse, at higit sa lahat, mailigaw. God's provided the gift of the spiritual discernment for this purpose. Nga lang, mga kapatid, lamang. Hello? Kung babad ka sa salita ng Diyos. Imposible sa isang Kristiyano na pagharian ng mga ganitong gift kung hindi ka bumababad sa salita ng Diyos, mga kapatid. Pag hindi ka bumabad sa salita ng Diyos at nakita mo ang manifestation na ito, gamitin mo po yung pong spiritual discernment na binigay ng Diyos. Madi-discern mo kung sa Panginoon o hindi. Kung babad po tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid, madi-discern nyo po talaga. Alam mo na kung bakit. Hindi mo maaaring ipaglaban isang bagay kung hindi mo alam ang pinaninindigan at pinaniniwalaan mo. Mahirap pong magkwento ng kwento na hindi mo na-experience. Amen? Yung naghihiram ka lang ng kwento para ikwento mo, mahirap. Hindi mo maikukwento ng maayos. Hallelujah. Baka, kung hindi ka babad sa salita ng Diyos at hindi ka po talaga filled of the Holy Spirit, baka sabihin mo, baka bandang huli, pareho lang naman pala tayo. Pareho tayo ng paniniwala, po. Baka bandang huli sabihin mo pa, ay pareho rin pala tayong paniniwala. Kasi hindi mo alam hindi mo na-discern. Wala kang discernment. Kung hindi ka babad sa salita ng Diyos. Mga kapatid, di ba, sabi po ng salita ng Diyos do Hosea chapter 4 verse 6, ano po ang sinasabi? Hosea chapter 4 verse 6, My people are destroyed from lack of knowledge. Napapahamak ang aking bayan dahil sa kanyang kulang, lack, kakulangan sa kaalaman. Dahil sa kakulangan ng kaalaman, ang iba kung saan-saan na lang napupunta ang kanyang paniniwala. Kung minsan, kung saan-saan sumasamba, lahat na lang pinaniwalaan. Meron akong i-example sa inyo, mga kapatid,
Nais ko po sanang mabilis natin para po matapos po tayo ng 8:30 pero hindi talaga makuha. Ganyan po ako ng mga ilang minuto. Ang mga Pilipino, mga kapatid, kung titingnan po natin, ito po ay talagang normal na makikita natin sa buhay, lalo pag hindi po Kristiyano. Merong isang batang tumatakbo, tinawag ang kanyang nanay. Ma, ima, ima. O, ninano ka, Pedro, sabi nung kanyang nanay. Ne. Palitan tayo lagi, unano mo rin yung request. Patrek. O, ninano ka, Pat. Ima. At yung pong lalakad ka rin. Sabi po ni Patrick, pasensya na ka na, request na kasi eh. At yung pong magtindang apong ginu. Ba, ititindahe wari nga pong ginu na? Ay, titindahe wari nga pong ginu, Patrick. Sabi nung, hali po, ito po ka rin, pwede po ka ng baldugan na. Dito tao po ito. Kasi, kingwa na po yan. Magkano yan? Adwaya po libo. Ayan po. O sige yan na, baldugan niya mo po. O edi, mintaya po itang mamisali nga pong ginu. Susunod dahil do. Disnande po yung Patrick. Antay yung mamu. Saguli po. Kaya po balo ng Patrick. Ma, ima. At yung mga tinda nga pong ginu. Ay, sabihan mo, Pat, alako, ana. Ngayon po, pasabi na po yung mako, alako, ng Patrick. Ngayon po. Ang po pong sinaliyang ang tita. Tapos sa tinya pong ikit, merong nakita na nagdadala po ng ano po yun, Lucky Charm. Alam niyo po yung Lucky Charm, mga kapatid? Minsan minsan Chinese Lucky Charm, minsan may mga Korean Lucky Charm. Nakita niyo po yung dalawang kulay na parang ano tawag doon? Jin? Hindi ko. Yin-yang? Oo, basta't magkatunog, yun po yun, Tapos, meron pa po yung pong isinasabit sa mga pintuan na pagka nahahanginan ay kumakalembang. Ano po? May mga, ano pa po yan, yung mga banderitas na isinasabit sa mga, minsan idinidikit doon sa, meron na po siyang litrato doon sa kanyang kapaniwalaan na inabot niya noong siya po ay hindi pa po, nung siya po ay, sabi nga po ay kasalukuyan, yung po yung kanyang religion, linagay niya na doon sa pader, yung litrato. Pagkatapos, pagpasok mo doon, may Koreano dito, nakalagay yung pangontra daw po sa malas, Tapos, pagpasok mo doon sa kanyang bahay, makikita mo yung, kung ano-ano po, yung mga, nangakasabit. Alam niyo mga kapatid, nung ako po ay nagsishop, nagtatalyer sa dinalupihan, meron pong isang araw, meron pong dumating na naka-XLT galing pa po ng Maynila. Naglalakad lang po siya hanggang doon sa shop. Sabi niya po sa akin, meron pong nakapagsabi, dito po ba yung talyer ni Mang Jerry? Sabi niya, opo, sige dito po. Ano pong problema? Kasi mangyari po, sabi niya, nabali po, sabi niya yung namin nabali daw po yung giya. So pinapunta ko po yung kapatid ko doon, yung sinundan ko, pinatanggal ko yung giya, pinadala po sa shop para ma-welding. Pinapapalitan ko po sa kanila yung pong pitman arm, wala daw po silang pambili. O sige, parang tulong na lang po sa inyo, since na malayo po kayo, we-weldingin natin. So, magkano? Sabi po, bahala na po kayo, welding lang naman yan. Ikinabit po ng aking kapatid, inalign. Sabi niya, meron pa bang bahay doon sa itaas? Meron pa po, sabi ko. Ano po ba, sabi ko, ang inyong produkto? Sabi niya, mga pampaswerte yan, sabi niya. O sige, doon pa po doon sa dulo. Pagdating po doon sa dulo, nung barangay, nung unang papasok sila, nabali po yung kanilang pitman arm. Pagdating po doon, yun naman pong kanilang strap bar, yun naman po ang tumama doon po sa bato at ito na yung nabali. Kinuha na naman po namin, winelding na naman namin. Wala na talaga kaming maibibigay sa iyo, sabi niya, pangkain na lang natin. Okay lang po, mga kapatid. Nung magawa po namin at makabit, bumaba po sila ng bayan. Pagdating po doon sa highway, naplata naman sila. Tumawag po dahil walang pangkalag, pinuntahan po namin. Sabi niya, nahiya na po kami sa iyo. Sabi ko, teka nga muna po. Sabi ko, Manong, bakit? Di po ba kako ang dala niyo puro pampaswerte? Di po ba?
Oo nga, sabi niya, baka gusto mong bumili. Sabi niya, ay, ayaw ko po, di ako naniniwala. Kasi simula pa pong pagpanik nyo rito, sabi ba, puros kamalasan na yung inabot nyo. Sa dami ng pampaswerteng dala nyo, hindi po na kontra. Gayun din naman mga kapatid sa ating pong buhay. Mga Kristiyano, sa ating pong pananampalataya. Kaya po dito, kung ano na lamang, kung saan-saan na lamang sumasamba, lahat na lamang pinaniwalaan. Makita po natin sa bahay. Kita po natin, meron po yung ginagamit po nun sa Buddha. Yung sinisindihan po na parang walis tingteng. Opo. Tapos makikita mo, meron pang ibang Diyos na nandoon. Eh sabi ko, pagka po yan nabuhay, magkakagalit-galit po yan, baka mag-away-away. Ano po ang ibig sabihin dito mga kapatid? Kaya napakalaking responsibilidad po natin o kami pong mga leader o nangunguna sa iglesia hanggat maaari na maituro ang tamang pananampalataya. Mga kapatid, katulad na lamang po ng mga kaloob na nabanggit sa kabanatang doon po sa 1 Corinthians chapter 12 verse 8 to 10. Ang mga ito ay dapat nating maunawa ang mabuti dahil nagagamit ang mga ito sa maling kapamaraanan ng bawat iglesia. Subalit upang maunawaan nating mabuti ito mga kapatid, dapat magkaroon tayo ng panibagong pakikipag-ugnayan sa Diyos. May panibagong pananaw sa buhay. Hindi ang dating nakagisnang aral na walang itinuturo na pawang galing sa turo ng tao. Panibagong paniniwala at panibagong iglesia na makapagtuturo ng tamang pananampalataya sa Diyos. Ngayon mga kapatid, dahil ang sinusunod natin ay ang aral at salita ng Diyos, dapat, mga kapatid, dapat lang na maging totoo sa atin ang sinasabi nung pong nabanggit ko sa inyo kanina. Yung pong 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Dahil ito po'y makikita, yung pong manifestation ng pong mga fruit and gift of the Holy Spirit. Kung tayo po ay magbabasa mga kapatid doon sa commentary, aside from your Bible, meron po kasing Biblia na kung saan gusto nating maunawaan ang yung pong malalim na kahulugan, tingnan po natin doon po sa commentary. Sabi po doon, Christians are brand new people in the inside. Bago na ang pananaw, ang pag-uugali, mga nakagawian, at lahat ng bagay na maaaring makakaapekto sa iyong paniniwala. Sige, bilisan po natin mga kapatid, 8:45 na. Anong layunin ni Pablo? Bakit nais niyang maunawaan nating mabuti ang tungkol sa mga kaloob ng Espiritu Santo? Ano po ang layunin niya? Sinabi niya sa Romans chapter 12 verse 6, we have different gifts according to the grace given to us. Sabi niya sa Tagalog, doon sa verse 6, yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan ayon sa nais ng Diyos, hindi po sa nais natin. Mga kapatid, bilang illustration, selan po kasi talaga. Yun lang pong pagiging Kristiyano. Pagka tinanong po tayo, mga kapatid, bakit ka naligtas? Madalas sasabihin po ng tao, dahil tinanggap ko ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon, sariling tagapagligtas. Tama naman, mga kapatid. Pero, meron pa rin pong question doon kung palalalimin natin. Tinanggap ko ang tamang salita, mga kapatid. Pinahintulutan ng Diyos. Natanggapin ko ang Panginoon sa aking buhay bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Maging, sabi nga po ni Pastor Julius kanina, maging mapagbantay tayo. Minsan si Pastor po meron pong sinasabi, minsan mas gugustuhin po ni Pastor na manahimik, manatili
habang naghihintay po sa revelation ng Panginoon kaysa po doon sa magsabi tayo na magkamali tayo sa ating sinasabi. Dahil tayo po, we are Christian now. Christian na tayo. Sinave na tayo ng Panginoon. Kasi doon po sa tinanggap ko, nakadepende po ito doon sa kalalagayan, kondisyon ng iyong puso. Baka po, madulas, mapunta tayo doon sa self-righteous. Lagi nating ina-address sa Panginoon ng papuri, hindi sa ating mga sarili. Amen? Bilang panghuli mga kapatid, medyo humaba na po tayo. God's gift differ in nature, power, and effectiveness according to His wisdom and graciousness, not according to our own might. Our role is to be faithful and seek the ways to serve others with what Christ has given us. Dahil sa pagkakaiba-iba ng bawat kaloob ng Espiritu sa bawat mananampalataya, ang iglesia sa Korinto, mga kapatid, ay may iba't ibang opinyon tungkol sa mga kaloob, lalo na ang tungkol sa kaloob ng iba't ibang mga propesiya. Kaya sumulat si Pablo. Kaya nagbigay si Pablo ng mga guidelines upang maisaayos ang mga nakagawian ng mga mananampalataya doon sa unang iglesia doon sa Korinto. Ang sabi niya, base doon po sa sinasabi ko nga po sa inyo doon sa commentary book, speaking of tongues is a legitimate gift of the Spirit. Legitimate po ito. Once na nagkaroon tayo nito, the exercise of the gift demands some guidelines as noted and mentions in chapter 14, so that the purpose of the gift is to help the body of Christ. Ulitin po natin, ang purpose nung pong gift is to help the body of Christ. Paano pong natutulungan ang body of Christ? Dahil sa pamamagitan po ng mga gift na ganito, ginagamit ng Panginoon nito para makita kung anong kakulangan sa iglesia. Kung ano ang nais ng Diyos para sa mga iglesia, para sa iglesia, kung saan patungo ang iglesia, kung paanong mag-work ang Panginoon sa iglesia. Those who speak in tongues should follow the guidelines. And those who do not ought not seek the gift as a sign of salvation or not, ulitin po natin. And those who are not ought to seek the gift as a sign of salvation or of special closeness with, it is the gift of God, given only to whom ever, kung sino ang nagnanais, kung sino ang pinili ng Panginoon, to whom ever God chosen. Nawa mga kapatid, sa iksi, mahaba pa po yung ating pong pag-aaral, kaya lang baka abutin tayo ng alas 10. Yaman din lang yung pong ating pinag-aaralan is a gift of the Holy Spirit and ano pa po yung isa? Fruit of the Holy Spirit. Bilang conclusion mga kapatid, ano po ba ang pagkakaiba ng gift at saka ng fruit? Fruit of the Holy Spirit. Mga kapatid, binasa po natin from Galatians chapter 5 verse 22-23. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Pansinin po natin yung fruits, bunga. Ay nasa isahan na nagpapakita ng isang buhay na binago ng Espiritu at nagbubunga ng mga katangiang ito. Ang gift of the Holy Spirit, mga kapatid,
Yung fruit ay doon po sa Galatians chapter 5 verse 22. Yung pong gift of the Holy Spirit ay makikita natin doon sa 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 11, 12 to 28. Gayon din sa Romans chapter 12 verse 6 to 8 and Ephesians chapter 4 verse 11. Ilan sa mga kaloob, mga kapatid, ay number 1, karunungan, kaalaman, pananampalataya, pagpapagaling, paggawa ng mga himala, propesiya, pagkilala sa mga espiritu at ibang mga wika, pagpapagaling, pagpapaliwanag ng mga wika. Ang mga ito ay binigay upang mapalakas at mapatibay ang katawan ni Kristo. Body of Christ, mga kapatid. Mahalagang pagkakaiba ng dalawa. Ang fruit ay nagsasabi kung sino ka. Ito ang iyong character. Yun yung fruit. Pero ang gift ay nagsasabing kung paano ka ginagamit ng Diyos. Malinaw, mga kapatid, Ang gift ay nagsasabi kung paano ka ginagamit ng Diyos. Ito ang iyong, ministeryo. Posible ang isang tao ay may kahangahangang espiritual na kaloob, ngunit kulang sa bunga ng Espiritu. Totoo po ba yon? Nangyayari po yon. Marami siyang gift. Maraming gift. Pero kung titingnan mo ang kanyang buhay, kulang pa. Ayun po yung pagkakaiba ng gift doon sa fruit of the Holy Spirit. Malapit na po tayong matapos. Nasa conclusion na po tayo. Ngunit, sabi nga po, kulang. Ulitin ko po, posible ang isang tao ay may kahangahangang espiritual na kaloob, ngunit kulang sa bunga ng Espiritu. Ito ang nagiging suliranin ng iglesia sa Korinto. Mga kapatid, marami silang kaloob, ngunit kulang sa pag-ibig. Kaya isinunod ni Pablo ang 1 Corinthians chapter 13 upang ipakita na ang pag-ibig ang nakahihigit sa lahat. Isang magandang paglalarawan, mga kapatid, tingnan po natin. Isipin natin ang isang puno ng mangga. Ang ugat ay ang banal na espiritu na nagbibigay buhay. Ang bunga ay ang mabuting karakter na nakikita ng iba sa iyo, sa akin, mga kapatid. Ang mga sanga at kakayahan ay kakayahan ay parang mga espiritual na kaloob na ginagamit upang magbigay pakinabang sa iba. Kung may mga gagandang sanga, ngunit walang bunga, may kulang. Gayon din, mga kapatid. Gayon din. Kung may mga gagandang sanga, ngunit kulang, ngunit walang bunga, may kulang. Gayon din kung may kaloob, ngunit walang pag-ibig, kababaang loob at pagpipigil sa sarili. Hindi pa ganap, sabi nga po. Hindi pa ganap ang palagian ang isang Kristiyano pag mayroong kulang sa isang mananampalataya. Dito po tayo magwawakas, mga kapatid. Ang bawat tunay na Kristiyano ay inaasahang lumago sa bunga ng Espiritu. Samantalang ang mga kaloob ng Espiritu ay iba-iba ayon sa kalooban ng Diyos. Mas mahalaga ang karakter kaysa sa kakayahan, sapagkat ang mga kaloob ay maaaring hangaan ng tao. Ngunit ang bunga ng tunay napatunay na isang buhay na binago ng banal na Espiritu. Naunawa natin, mga kapatid. Meron nga po, makikita po natin kaya nag-warning ang Panginoon doon po sa tinatawag po gift of the Holy Spirit. Kung ito po ay hindi maiaayos, hindi naka-align sa gustuhan ng Panginoon, at inasam natin ito, at ito po'y talagang pinag-pray natin sa Panginoon, iniluhod natin sa Panginoon, at hiningi natin sa Panginoon, nagbabad tayo sa salita ng Diyos, ipinagkaloob ito, then, salamat sa Panginoon. Nabibigyan ng kapurihan ang ating Diyos na buhay. Ngunit, nag-warning si Pablo.
Doon sa mga tao, sabi nga po na hindi naiintindihan o hindi nauunawaan ang mga bagay na ito. Na ang ginamit ay puro emosyon na lamang. Hindi pumasok ang tunay na espiritu ng Diyos sa kanyang puso, sapagkat sabi ng Panginoon, we must worship the Lord in spirit and in truth. Kailangan nating sambahin ng Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Doon po papasok, sabi nga po, yung pong dalawang bagay na yun. Maaring hangaan tayo ng mga kapatid natin sa pananampalataya, hindi na ang Diyos ang mabibigyan ng kapurihan. Ngunit, uulitin ko po sa inyo mga kapatid, for clarification purpose, kung ikaw ay nakikita talaga sa buhay mo, lumalakad ka ayon sa lilim, diwa ng Diyos, nakikita araw-araw, dahil ang pagiging blessed o pagiging puspos, contagious, dire-diretso, nakita, purihin ang Panginoon. Dahil sa buhay mo, napaparangalan ang Diyos. Purihin po ang Panginoon ngayong umagang ito. Salamat po sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sige po, ngayon po ay darako na tayo sa ating pong huling bahagi ng ating pananambahan ngayong umagang ito. Aking pong tinatawagan ang ating pong mga awit, ang ating pong music and worship team para po minsan pa tayo po umawit sa Panginoon. Mga kapatid, nakapagbigay po ba ng tama insight sa bawat isa sa atin ang ating mensahe ngayon? Nanais ng Diyos na ang bawat isa sa atin, ay iayos ng Panginoon. Ang mga gift o manifestation of the Holy Spirit, kailangan po magamit talaga yan para po sa kapurihan ng ating Panginoon. Na ang bawat isa sa atin, ay ini-encourage ni Apostol Pablo na ito po ay ipanalangin natin sa Panginoon, na ito'y ibigay, mithiin ang bawat isa sa atin, at higit sa lahat, magamit para po sa kanya pong iglesia. Sige, tayo po ngayon ay umawit ng isang awitin. Pagkatapos po ng awitin, aking pong inaanyayahan, pinakikiusapan ng ating pong kamanggagawa, Pastor Enrico Lapera, para po sa ating closing, kung maaari po. Yes, Lord. Salamat sa iyo, Lord God. Napakasarap, Panginoon, bumabad sa iyong presensya. Sa oras po na ito, Lord, salamat po, Lord, sapagkat minsan pa, Panginoon, iyo pong pinaunawa sa bawat isa sa amin, Lord, ang iyo pong mga salita. Dalangin ko po, Panginoon, this is my prayer, Lord, na ang iyo pong mga salita na amin pong napakinggan, ang amin pong narinig at napag-aralan, na wow, Diyos, ay amin pong maunawaan sa aming mga... Yes, Lord, you're so good, oh God. Hallelujah. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Oh, hallelujah. God, you're so good.
Samahan po tayo sa ating pong closing prayer. Yes. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin kami. Amen, Lord. Hallelujah. Walang ibang nakila o Diyos, kundi ikaw. Amen, Lord. Yes. Salamat, Hallelujah. Ama. Purihin kami, Panginoong Jesus. Yes. Salamat, Banal na Espiritu. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po, Lord. Oh, God. Hallelujah. Salamat mo, Panginoon. Yes. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin kami, Yes. Hallelujah. Lord, salamat sa mga salita mo, Panginoon. Salamat sa iyo, Lord. Hindi Hallelujah. mo pinaalala sa amin, Lord. Kasi mamagitan ng iyong Banal na Espiritu, Lord. Amen, Lord. Kami ay pinagsama-sama mo, Panginoon. Yes, Lord. Ngunit Hallelujah. merong iisang katawan. Amen. Walang iba, kundi ikaw lamang aming Panginoon. Yes, God. Yes, Lord. Maraming bahagi ito, Panginoon. Yes, Lord God. Iba-iba, Hallelujah. Panginoon. Ngunit ang bawat kaloob dito, Lord, ay napakahalaga, Panginoon. Yes, Lord. Yes, At hallelujah. sinabi mo din, Lord, kahit taglayin namin ang lahat ng bagay dito. Amen, Lord. Kung wala kaming pag-ibig, Panginoon, wala rin kaming kabuluhan. Yes, Lord God. Wala rin kaming Hallelujah. halaga, Panginoon. Amen. Ngunit sa pamamagitan, Lord, ng Banal na Espiritu, Lord, na gumagabay sa amin, Panginoon, nagtutuwid sa amin, tumuturo sa amin, Panginoon. Yes, Lord. Yes, hallelujah. Nalaman namin, Lord, na meron kang kaloob sa bawat isa. At ang kaloob ng Banal na Espiritu, Lord, ay tunay nga, O Diyos, makikita ito at magre-reflect mismo sa aming buhay, Panginoon. Amen, Lord. Yes, Kaya, Lord, hallelujah. nasasalamin sa aming buhay kung ikaw ay aming tinanggap na, Panginoon. Amen. Ikaw, Lord, ay aming sinasamba, Yes, Lord. Panginoon. Makikita, Lord, Yes, sa God. liputan na ito, Yes. Panginoon. Kami, O Diyos, Oh, ay binago hallelujah. mo, Panginoon. Hindi aksidente, Lord, kung ngayon ka lang, kung ngayon lang, Lord, nakadalawang iba na invite, Panginoon. Pangalawa Amen. ito, Panginoon. Yes, Lord. Walang aksidente. Dahil ang lahat ng bagay, tinataon mo para buksan mo ang puso ng bawat Yes, isa, Lord. Panginoon. Yes, God. Hallelujah. Hallelujah. Lord. Hallelujah. Panginoon. Lord, may kamay kami sa araw na ito. May bibig kami, Panginoon. Yes, Lord. Gagamitin namin, Lord, sa Hallelujah. pagkalaman, sa pagpupuri Hallelujah. mo, Panginoon. Yes, Lord. Salamat sa kabutihan. Yes. Salamat sa Yes, Lord. mensahe mo, Lord. Hallelujah. Na patuloy na Hallelujah. pinagpaniwala mo, Lord. Pinag-ilaw mo ang aming pananaw sa bagay na ito. Salamat din sa iyong lingkod na ginamit bilang mensahero. Sa umaga ito, kasama sa kanyang buong sambahayan. Si Pastor Jerry, Lord. Si Pastor Ate, Lord. Sa kanyang buong sambahayan. Amen, Lord. Maging si Pastor Ronnie, Lord. Yes. Na nasa lugar ng Nueva Ecija. Yes, Lord God. Hallelujah. Panginoon, hindi madali, Lord, ang pamunuan ng isang ministeryo Yes. ito, Panginoon. Yes, Lord. Ngunit Hallelujah. dahil nga sa gabay ng Banal na Espiritu, Amen, Lord. ang Yes. hindi namin kaya, Panginoon, Yes. ay kaya namin. Ang Yes, bagay Lord. na imposible. Hallelujah. At sa iyo, Lord, imposible, Yes. Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. At patuloy, Lord, tuloy po kami nagpapakumbaba sa iyo. Amen, Lord. Lord, ayusin niyo po lalo ang kondisyon ng ating puso. Yes. Ang Yes, relasyon Lord. namin sa iyo, Panginoon. Amen, Lord. Paano, Lord, hindi mo inisip yung mga lahat ng gumawa sa iyo, Panginoon. Yes. Ng mga iba't ibang uri, Lord, ng masasamang salita. Yes, Lord. Yes, God. Lord, Hallelujah. lahat ng patuloyan. Maging ikaw, Lord, hindi ka pinaniwalaan, Panginoon. Lahat ng ito tinanggap mo. Ngunit salamat, Lord, sa mga bagay na ito na pinaunawa mo, Panginoon. Yes, Lord. Hindi ka nakikita kung sino ang tama, kung sino ang mali. Amen. Ngunit pinaunawa mo, Lord, kung sino ang mas nakakaunawa, Panginoon. Yes, Lord. Ikaw yan, Panginoon. Yes, God. Hindi mo Hallelujah. Sa aming buhay. Hallelujah. Hindi yan, Lord. Ang mahalaga, Panginoon. Yes. Ikaw na Diyos na nagpatawad Oh, sa amin, God. Lord. Hallelujah. Ikaw na Diyos na nagpatawad sa amin, Lord. Yes. At ang Yes. Lord, Oh. ang kapuluhan ng aming buhay, Panginoon. Kaya Hallelujah. patuloy, Lord, amin po inaasa ang pag-ibig na yun, Panginoon, na patuloy po namin ipinapractice sa buhay po namin lahat. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, wala po kayong lalampasan. Pagkalagay
isa, Lord. Dahil hindi kami uuwi, Panginoon, na hindi mo binago, Lord. Yes. Hindi kami uuwi, Yes. Lord. Hallelujah. Ingatan, Panginoon. Yes, God. Lord, uuwi kami. Ay kami, O Lord. Amen, Lord. Uuwi kami, Lord. Yes. Pala mo kami lahat, O Lord. Hallelujah. Yes, O Lord, sa bata, kabataan, sa matatanda, maging sa Lord, O Lord. Nagiging kami ayon sa iyong kalooban. Yes, Lord God. Hallelujah. Salamat, Lord, sa lahat Hallelujah. ng papuri, pagkakila, O Lord, at karangalan na sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Pastor Jerry, benediction. Salamat sa iyo, aming Diyos. Tunay, Lord, na napakabuti mo sa aming mga buhay. Hallelujah. Lord, patuloy po kaming lumalapit sa panalangin, ilinalapit, Lord, ang aming mga magulang. Salamat, Lord, sa pagpapalakas mo minsan pa, Panginoon, kay Nanay Selly, Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, Lord. Salamat din, O Lord, sa pag-iingat mo sa kanyang anak, Panginoon, kay Brother Tope, O Lord, sa kanya pong pag-uwi sa lugar na ito. Itinadalangin din namin, Panginoon, Lord, nawa, O Diyos, ay magtuloy-tuloy, Panginoon, ang pag-recover ng aming magulang. Alakasan sa kanya pong physical na katawan. Hallelujah. Kagalingan, Panginoon. Alam po namin, Lord, na wala pong imposible sa iyo. Ganyan din naman, Lord, ilinalapit ko po sa panalangin, Panginoon, si Kuya Roger. Lord, wala po kami hihingin ano pa man kung hindi, Lord, na patuloy, O Diyos, na samahan mo siya. Kung kalooban mo, Panginoon, na siya po, O Lord, ay ibangon mo doon sa banig ng karamdaman, Lord. Kayo po, O Diyos, ang nakakaalam. Kaya naman sa oras po na ito, kung nanonood man siya, Panginoon, sa Facebook Live, dalangin ko po, Panginoon, ipuin mo po, Panginoon, ang kanya pong pisikal na katawan, Panginoon. Pagpalain sila. Kanyang pong buong pamilya. Maging ang magulang, Panginoon, ang Sister Roda, tinatas po namin sa panalangin, i-provide mo, Lord, ang kanila pong pangangailangan sa kanya pong gamutan ng dialysis, Lord. Patuloy mo silang samahan sa lahat ng oras. Hallelujah. Patuloy mo rin i-provide, Lord, ang kanila pong mga pangangailangan, buong pamilya, Panginoon, ng aking mga kapatid na ito. Hallelujah. Maging ang akong tatat, Lord, tinatas ko po sa iyo. Patuloy mo po siyang gabayan. Patuloy palakasin din ang kanyang katawan. Ang pag-recover, Panginoon, sa kanyang pong kalakasan ay amin pong hinihiling sa iyo. Salamat po, Lord. At pinagpapasalamat din po namin, Panginoon, ang mga nagdiwang ng kaarawan, ang Pastor Julius, Lord. Salamat sa kanyang buhay. Tunay nagiging pagpapala siya, Panginoon, sa iyong iglesia. Patuloy mo siyang ingatan, i-bless ang kanyang pamilya. Lahat, O Diyos, ng kanya pong mga kahilingan, mga pangarap sa buhay, Lord, ay gawin mo po sa kanyang buhay. Maging sa kanya pong anak na nagdaos ng kaarawan kahapon. Salamat sa iyo, Lord, sa buhay ng batang ito. Tulad ng aming panalangin, Lord, na lagi mo po, Panginoon, silang subaybayan. Lagi mo ingatan. Ang aming kapatid, mga kapatid na hindi po namin kasama, umaano man sila, O Lord, sa oras na ito, pagpalain mo sila at ingatan. Si Sister Ira, Panginoon, na nasa ibang lugar, nasa Maynila. Dalangin ko po, Lord, ang iyong pag-iingat sa batang ito, igawad mo, Panginoon. Lagi mo siyang ingatan. At lahat, O Diyos, ng aming mga kapatid, hindi ko man po banggitin ang kanila pong mga pangalan. Maghingaan pong mga magulang, ang mga matatanda sa iglesia, patuloy mo palakasin, Panginoon, ang kanila pong mga katawan. Lahat-lahat sa amin, Lord, anuman ang aming pong tinatangkilik, anuman, Lord, ang aming pong mga hanap buhay, anuman ang aming pong gagawin sa araw ng bukas, Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala. Kayo po, Panginoon, ang magbigay ng katagumpayan. Sa lahat po ng aming pong mga estudyante na nag-aaral, inihiling po namin, Lord, ang katalinuhan, Lord, ang wisdom, ang knowledge na nagmumula sa iyo, ipagkaloob mo sa mga batang ito. Patuloy mo silang gamitin, maging ilaw, maging asin, Panginoon, sa kanila pong mga classmate, Lord, sa kanila pong kani-kaniyang mga eskwelahan. Ingatan mo ang bawat isa. Tunay, Lord, na wala pong katapat na salita, Panginoon, ang papurihan ka namin.
Salamat, Lord, sa katatapos, Panginoon, naghawain na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay tunay na napalakas. Lalabas kami sa bahay-sambahan na ito, Panginoon, na taglay, O Diyos, ang iyong pong pangako sa bawat isa sa amin. Dahil sabi mo sa iyong salita, Lord, hindi mo kami iwanan, hindi mo kami pababayaan. Hallelujah. Yan naman, sa oras po na ito, Panginoon, lagi po kaming aasa. Lagi po kami, Panginoon. Dahil sapagkat ito po ang iyo pong nais, iyong kalooban. Nang sa iyo po kami mag-rely. Hallelujah. Sa lahat ng bagay. Minsan pa, O Lord, sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa iyo po ang lahat, hallelujah, ng kapasalamatan, Panginoon, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Mga kapatid, tas po natin ang ating kamay. Hallelujah. At buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, pag-ibig, gabay, pagmamahal, ipagkakaloob ng Diyos sa ating lahat. Anuman ang ating hilingin sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Taglayin natin ang masaganang habag ng Diyos, ang tanglaw, gabay, pakikipisan ng Banal na Santong Espiritu ay taglayin natin sumaating lahat ngayon at kailanman. Amen at Amen.